Hi Gemini, ito na po ang inyong reading. Magiging malamig ba or mainit ang darating na Pasko? Love holidays, love reading po tayo. Anong kailangan yung marinig na mensaheng gabay para sa natitirang dalawang buwan ng taon? Guidance para sa inyo, Gemini. Tayo ay live na live pa rin sa ating FB. Babalikan ko po kayo maya-maya at maaaring meron kayong maririnig na pag-ulan. Umuulan kasi kanina pa pero tumila na. Okay, may pagtila para sa mga Gemini. Anong kailangan yung marinig? Message po. Gemini, anong kailangan marinig ng mga taong ito last 2 months? Buhay, pag-ibig, relasyon. Manlalamig ba or mag-iinit ang Pasko ng mga taong ito? Gemini, last 2 months. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Okay, tumatalon. Okay? Gemini. Okay. I guess this is it. Kumpol na silang bumagsak. Isa-isahin natin. The Four of Pentacles. This one is in reverse. The Sun is in reverse. The Fool is in reverse. The Strength card, reverse. Nakakakuha tayo ng ilang reversal cards. Pero Gemini, hindi po ibig sabihin yan ay hindi na agad okay. Okay, meron lang po itong kalakip na mensahe. The Death card, hindi kailangan katakutan, daliman. The Ten of Cups ay narito. And the Seven of Swords, reverse. Okay. Gemini, transformasyon at pagbabago ang aking nakikita para sa higit na ikatatatag, ikalalago ng inyong koneksyon, relasyon, pamilya. The Ten of Cups ay narito. Tayo ay general reading. Just only take what resonate po. Love message tayo. Napakalawak ng ilang possibility na aking nakikita. For couples muna tayo in a relationship. Maaring mag-decide na ang ilan or ngayon pa lang nararamdaman na ito. May ilang pagpaplano ba para sa ilang pagbabago sa inyong buhay relasyon patungo sa aking sinabi? Anong yun? Nung kaka-mention ko lang, nakatatagan. Pagbabago para mas maitaguyod nyo yung relasyon nyo ng kayo. Maaaring bumuo na po kayo ng sarili nyong pamilya. For some of you, may get engaged or makatanggap ng love, marriage proposal. Ngayong November, December. Why not? Okay, at dito, hindi lang kayo yung magsasaya. Meron tayong selebrasyon na normal. Dahil holiday season, meron talagang celebration. Pero dito, more on focus sa ilang taong malapit sa inyo. Pamilya. Na ang ganda. Okay? Major ganap guys, big decisions ang aangat this last 2 months ng taon. May pagkamalalim. Okay. Why I'm getting a message for some of you, lalo pa sa ilan na sinubok ng ilang pagkakataon. At depende na to sa inyong sitwasyon guys. The Strength card, the Sun, reverse, and the Death card. Para sa ilan, Gemini, hindi po kailangang laliman. Pero, yes po, something will end to make room for something new. Para dito sa mas better version 2.0 relationship-wise ng mga Gemini. Eto, hindi nyo kailangan katakutan yon or laliman. Ang buhay ay weather. Minsan talaga nagiging low-key ang mga bagay-bagay. Para sa ilan yon na para bang sinusubok ng ilang pagkakataon sa inyong relationship. Okay? This is something na parang once and for all, meron na kayong bubuing desisyon. Ulitin ko, big decision. Na sana wag niyong madaliin or wag kayong pabigla-bigla, padalos-dalos sa desisyon nang hindi nagiging klaro ang inyong intensyon or ang mga bagay-bagay para sa inyo. Okay, yun lang naman. Di kailangan katakutan. Pero definitely, transitions, transformation para sa mas ikatatatag mo bilang isang individual sa relasyon.
Kung may pag-init, kahit pa si the sun is in reverse, the sun is still the sun. Si Haring Araw pa rin yan. Kahit baliktad-baliktad rin natin. Pero kung kailangan nyo munang magpahinga, kailangan yung magtulog sa gabi, syempre, buwan na angat, si moonshine na angat kapag gabi, gawin yon. Huwag nyong ipilit ang ilang posisyon, sitwasyon, relasyon na hindi pa kayo ready harapin sa ngayon. It's okay to pause, Gemini. Panilay-nilayan, do some reflection. Ito yung best time din, last 2 months, to make a life review, especially pagdating sa relationship. Dahil relationship-wise ang ating pinag-uusapan. So ano na to, Moonchild? Medyo nag 50-50 tayo kasi nga napakalawak ng maaring makapakinig nito. Pero aking uulitin, dalawa lang. It's either merong paglalim talaga or paglalim, may magle-level up para sa higit na ikatatatag nyo or meron ng wawakasan. Kasi nga, hindi na kayo dito nabubuhayan. Wala na yung strength. The strength card po is in reverse. Wala na yung something excitement. The fool is in reverse. Or, kung kayo naman ay hindi mag-apply at andito na kayo sa sitwasyon, posisyon, porosyon na naman si Moonchild, na para bang sinusubok kayo. Patuloy na pagsubok sa relationship, pero manlalaban pa rin. Meron pong renewal. That card. Nababasa nyo ba? Rebirth. Dadaan kayo sa patuloy na bagong simula pa rin sa inyong relasyon. Depende na sa itinatakbo ngayon. Sa inyong buhay. Buhay pag-ibig. Okay? Tatanungin ng sarili, buo pa ba yung lakas, yung enerhiya, andyan pa ba yung excitement, or napapangibabawan na lang ito nung parang the 7 of Swords, guys. This one is in reverse. Meron pong nagsisikreto o hindi nyo maarok yung damdamin na ng tao kahit nasa isang relasyon kayo. So, hindi siya okay. Parang hindi nagiging minsan ang hirap iwanan ng message. Hindi pa kailangan laliman. Merong hindi nagiging totoo. Okay? Sa huli, kayo po ang higit na makapagpapasya. Depende na sa itinatakbo ng inyong relasyon. But overall, andito ang enerhiya. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Tao lang tayo, napapagod din. Kung kailangan nyo magpahinga, gawin yon. Okay? Merong something exciting. Exciting ganap. Celebration, as I've mentioned. O i-divert nyo na lamang. Marahil ganun lang ito. Yung nais iwan ng baraha, i-divert nyo. Siyempre pa, ang inyong mga isipan, pakiramdam, kung saan kayo higit na mag-grow. Or higit na magkakaroon ng seguridad at comfort, saya sa inyong buhay. Another message, wag lang kayong, kung na-mention ko na ba, wag lang kayong magmamadali po sa pag-aksyon. Lalo pa if there is something major decision sa inyong buhay. I know, para sa ilan baka nakaset up na ang wedding, meron bang ikakasal sa inyo? Gemini, ngayong last 2 months, hindi magiging okay. Okay? Pinapaalalahanan lang po kayo ng baraha na huwag kayong magpapabigla-bigla sa inyong pagpirma sa kontrata. Yes po, marriage is a contract. The full reverse, 10 of Cups. Especially that Mercury will go on retrograde again ngayong November to December. Hindi magiging okay. Lalo na, baka meron na kayong venue. Baka naman, invited ba si Moonchild? Hindi. Very important na susuriin yung bawat desisyon. Baka meron lang pong ilang glitch, delays, or miscommunication. Kaya, wag lang po magmamadali. Baka meron kayong hindi makitang detalye. Pero kung hindi pa man, at magagawan pa ng paraan, astrologically speaking, maiwan ko na this is not the best time to get married. Again, astrologically, ano lang po yun. Ito po ay mensaheng gabay rin. Pagdating sa astrolohiya, ang mga bagay-bagay at ilang planeta ay umiikot, lumilipat-lipat rin. Nothing is yet set in stone. Ito na. Pagbabago po ang darating. May pagkamalalim, Gemini. Major event ito or big decisions, actions na hindi kailangan madaliin. Ito yung pinaka nakikita ko.
Okay? Kasiyahan, exciting, naganap, katotohanan, pagbabago, patungo sa ikatatatag nyo bilang isang individual. So ano na, mag-iinit pa rin. Sabi nga nila, it's all about perspective. Tingnan nyo ang buhay sa mas mainit na corner. Kumbaga, painitin sa inyong paraan, magsaya pa rin. Okay? Deserve ang maging masaya. Ngayong last 2 months, love message po tayo para sa inyo. Gemini.